ito. Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte, dinipensa ng anak na si Mayor Sara Duterte laban sa mga kritiko kasunod ng kanyang pananapak sa court sheriff. Commission on Human Rights, gagawa ng panuntunan sa pagsasagawa ng demolisyon para maiwasan ang nangyaring gulo sa Davao City. Rally ng mga demonstrador laban sa Visiting Forces Agreement, nauwi sa pukpukan, tulakan at batuhan ng paint bomb. Philippine Ascals, doble kayod ang gagawing paghahanda para sa laban nila kontra Kuwait sa second round ng 2014 FIFA World Cup qualifiers. Exclusive, Vitus, natagpuan sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Sa pagpapatuloy ng kanilang official visit sa Canada, Prince William, nag-co-pilot ng isang helicopter na pinag-emergency landing sa tubig bilang bahagi ng training. At Australian pop singer Kylie Minogue nasa Pilipinas na para sa concert niya mamayang gabi. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte muling dinipensa ng anak na si Mayor Sara laban sa mga kritiko kasunod ng kanyang pananapak sa isang court sheriff. Pagtitiyak naman ng DILG magiging patas ang kanilang investigasyon sa nangyaring panununtok sa demolisyon. At mula sa Davao City, narito ang report ni Bernadette Reyes. Ayaw sa... Kulata ni Mayor. Kung nitong Biyernes hindi nakapagtimpi si Davao City Mayor Sara Duterte sa pagtanggi ng sheriff sa pakiusap niyang dagdag na panahon bago magsagawa ng demolisyon, nakangiti siyang humarap sa unang araw ng investigasyon ng DILG sa ginawa niyang pananapak sa sheriff ng lungsod. Pero no comment siya sa anumang tanong na may kinalaman sa insidente na siyang dahilan ng kanyang leave, pansamantalang hahalili sa kanyang amang si Vice Mayor Rodrigo Duterte. Lawyers advised me to stop talking about the incident because the news clips might be used against me if cases will be filed. You are removed from office, you are dismissed. Good! Be happy because you are serving your people, your constituency. Ayon kay Vice Mayor Duterte, tuloy raw ang demolisyon sa July 9 at kung magkagulo ulit, Puti mo, ganun abutin mo sa akin. Sipa pati sa sunto. And when there was already trouble brewing and he insisted he was no longer exercising as a responsible judicial officer. nagwawala rin ang busy alkalde sa mga taga-media. Kayong mga bleeding heart, kayong mga kolumnista, kung ako, hindi lang sampal ang inabot nun. Ngayon yung sa suntukan, sa pakan, kasali sa init ng ulo. Tiniyak naman ng DILG na magiging patas sila sa investigasyon. Pero ngayon pala may payo na si DILG Secretary Jessie Robredo kay Mayor. Yung apology ho kasi that can be part of the mitigating if of course the finding is that she's guilty. Nauunawaan naman daw ng Commission on Human Rights kung bakit humingi ng 2 oras na palugit sa demolisyon si Mayor Duterte. Pero hindi pa rin daw tamang sapakin niya ang sheriff. Kaya naman nakataktang magbalangkas ang CHR ng panuntunan sa pagsasagawa ng mga demolisyon. Para hindi na maulit, hindi na nangyari sa Davao, kundi pati na ang iba pang marahas ng demolisyon tulad sa New Manila, Quezon City. At sa North Triangle, Quezon City noong nakaraang taon. And then later on, we hope to come out with a comprehensive set of guidelines para sa policies of government on housing, adequate and decent housing, whether this will be done in city development or in relocation areas. Mula rito sa Davao City, para sa Unang Balita, Bernadette Reyes reporting. Rally ng mga militante kontra sa Visiting Forces Agreement na uwi sa pukpukan, tulakan at batuhan ng paint bomb. Ilang demonstrador ang sugatan. Narito ang report ni Cesar Apolinario.
patuloy natin ang ating programa lang kami, hindi kami magugulo, hindi na kailangan itong pamalo. Dahil hinarang ng mga pulis, imbis na sa tapat ng US Embassy ay sa gitna ng UN Avenue nagsagawa ng kilos protesta ang mga rallyista sa pangunguna ng grupong bayan. Ang hindi po natin gusto ay itong Mutual Defense Treaty. Hindi po natin gusto itong Visiting Forces Agreement. Pero may ilang humiwalay at pilit lumapit sa embahada. At maya-maya pa. Hindi pa rin nagpaawat ang mga rallyista. May ilang umawat mula sa panig ng rallyista at mga pulis, pero nauwi pa rin sa pukpukan. Muling umulan ng paint bomb. Ang ilang pulis tinamaan. Tubig ang ginanti ng mga otoridad sa paint bomb ng mga rallyista. At sa isang eskinita may mga na-corner. Matapos ang gulo, 5 rallyista ang naabutan naming ginagamot sa gilid ng kalye. Kita naman marahas yung yung gobyerno Nag-ano kami ng mapayapa Sila yung nanguna. Kita nyo nga, pinapasipay ko yung grupo nila. Ano yung tumama sa inyo? Pintura to, pintura. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Paalala po sa mga mamimili na mahilig magtipid, mag-ingat sa pagbili nyo ng mga tingi-tinging toyo na walang tatak. Ayon sa Food and Drug Administration, hindi kayo nakasisiguro sa kalidad at kaligtasan ng mga toyo na walang brand. Narito ang report ni Lia Manyala. Tingi-tingi kung magbenta ng mga pampalasa at iba pang sangkap sa pagluluto si Ruby Silva. Mas madali raw kasi itong maubos dahil mas abot kaya ng mga mamimili. Ang nire-repack na tinging toyo ni Ruby galing sa walang tatak na galong ito. Minsan ang tao napapamahal lang gawa ng label. Di ba? Isa hirap ng buhay ngayon. Siyempre, ang tao gusto mas mura. Pero ayon sa Food and Drug Administration o FDA, delikado ang bumili ng tingi-tinging produkto na walang label o tatak. Importante po sa label, nakalagay po kasi doon sa packaging at saka sa label, yung kung kailan, sino ng manufacturer, sino po yung kailan ng expiration. Dahil may Tetra Paks na rin naman ang mga toyong may tatak, payo ng FDA yun na lang daw ang bilhin. May nilinaw naman ang FDA kaugnay sa napabalitang nakaka-cancer umanong toyo mula sa China dahil daw sa kemikal na 3-MCPD. Hindi po namin sinabi, hindi niya po sinabi na huwag bumili ng products from China. Dagdag pa ng FDA, ang 3-MCPD ay isang organic chemical substance na natural na lumalabas sa proseso ng paggawa ng toyo at hindi raw basta-basta nagkaka-cancer mula sa 3-MCPD dahil kailangang uminom ka ng 700 milliliters o katumbas ng 2 12-ounce na bote araw-araw sa loob ng maraming taon para raw ito makapagdulot ng cancer. Pagtitiyak pa ng FDA, lahat daw ng locally made pati na imported na toyo na ibinebenta sa ating merkado ay pasado raw sa kanilang pamantayan. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Kaugnay po ng balitang kaya mausap na si Dr. Suzette Lazo, Director ng Food and Drug Administration o FDA. Dr. Lazo, good morning. Good morning po. Opo, so yung mga tingi-tingi na nabibili sa, usually, Divisoria yan, delikado po yun. Yun na nga as stated, kasi yung hindi natin alam sinong nagmamanufacture, ano ba ang mga ingredients niyan at saka ang expiry. At hindi dumaan sa inyo, sa pagsusuri ninyo? Ito ang mga unlabeled, hindi natin sigurado kasi unlabeled nga sila. Pero lahat na nakarehistro at saka yung mga kumpanyang may lisensya, dumadaan ho yan sa pagsusuri ng FDA. At matagal na po, ng mga 2002 pa, nasa in place na itong mga prosesong to. Nakausap niyo ba yung mga tindera kung saan galing ho yan toyo na yan? Kasi niriripak lang po nila yan, di ba? Yun na nga actually, nakiugnayan kami sa mga LGU. Pero minsan kasi pag alam nila na dadating na, hindi na namin nakikita yung mga yan. Hindi, kasi ito, kagaya nitong aming kinukunan na tindahan, meron mo bang nagpunta